Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 11 verses 1 and 2. Ito po ang nakasaad. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng mga karagatan at may mapapakinabangan kapag dating ng araw. Hatiin sa 7 sa 8 ang kalakal mo, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 11 sa talata 3. Ito po ang nakasaad. Kapag ang ulap ay maitim at di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuo sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuhal. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa ating malimikha. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Ecclesiastes 1 chapter 8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-alapaap, hindi maisaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang umaga po sa lahat. Ang aking pangbabasahin ay para po sa araw ng Lunes. At ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Ngaral or Ecclesiastes po sa English, chapter 11, verse 45. Sabi sa talatang ito, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin o nag-aalala sa ulan ay hindi makakapagtanim o makakapag-ani. Hindi natin hawak ang hiwaga ng Diyos, kaya dapat tayong kumilos ng may pananampalataya sa halip na mag-abang ng perpektong panahon. Ito po yung minsan na, di ba, tayong mga tao, nasasabi natin, nasa huli talaga yung pagsisisi. Kasi nga minsan may mga alok sa atin, halimbawa na lang trabaho, na hindi mo muna sinubukan. Mas nauna yung labis mong pag-aalala, baka kasi doon ay hindi nagpapasahod, baka doon ay bitin ng pasahod, o baka doon ay nagkakahulihan. No? Sa hindi mo namamalayan, perpektong pagkakataon pala yung hinihintay mo. So, wala po talagang tamang panahon or perpektong panahon sa atin, no? Na hindi mo kontrolado yung isip mo. Tapos bandang huli, nabalitaan mo, may nakapasok doon. Imbis na sana, kung nasubukan mo ikaw sana ang nakasubok doon. Pero dahil sa pag-alala mo, naghintay ka ng tamang panahon, napunta ito sa pagsisisi. Kaya nasasabi na sa huli ang pagsisisi. Kasi yung sumubok doon, sinubukan niya, siya yung napaganda, no? Siya pa yung napaayos, maganda pala yung trabaho na yun na imbis na para sa'yo. So, pero lahat ng yon ay wala naman talagang perpekto para sa tao, pero magiging perpekto ito sa Diyos kung tayo ay marunong magtiwala sa Diyos, kung ipapanalangin natin na manguna siya doon sa gagawin natin bawat plano natin, ano man yon, trabaho man yon, business man yon o relasyon man yon. Kung ang Diyos ay pinagkakatiwala mo sa Kanya, dahil hindi, di ba sabi nga na magtiwala tayo doon sa hindi natin nakikita. Sa hindi natin alam kasi ang pananaw ng Diyos at paano siya gumagawa. No, hindi naman talaga natin nakikita yung paano pagkilos ng Diyos. Pero mararamdaman natin yan kapag inuna natin, nagtiwala tayo sa Kanya, no? Yun po yung babala sa atin na kung magagawa mo ngayon, wag mo nang ipagpabukas. At kung gagawin mo yun, bago mo hakbangin, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat. God bless you all. Isang palang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share po ng devotion na dito po sa Ecclesiastes verse 11 verse 6 to 7 at sa Tagalog po, mga ngaral sa Tagalog po natin babasahin. At ang sinasabi po rito sa talatang ito sa verse 6 to 7, sa umaga ay nihahasik mo ang iyong binhi, hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay.
o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong pakikinabangan. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdahan ang araw. Amen. At tunay nga po, ang sinasabi nga po dito sa talatang ito na yung pong paggising po natin sa umaga ay isa pong napakalaking blessing na po sa atin na tayo po binibigyan ng Panginoon ng kalakasan sa buong mula umaga hanggang sa gabi na tayo ay kanya pong iniingatan. At tunay nga po, napakasarap nga pong pagmasdan kapag po tayo nasa liwanag at ang Panginoon po yung nagsisilbing liwanag po sa atin, na siya pong nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya pong nagbibigay ng anumang pangangailangan natin, na kahit hindi po natin sabihin ito, na alam po ng Panginoon Diyos kung ano po yung ating pangangailangan. Kaya ang sinasabi nga po dito, kay gandang pagmasdan kapag nasa liwanag ang araw. No? Kaya nga po mga kapatid, lagi po nating alalahanin na ang Panginoon po, kahit po tayo hindi humiling, ang Panginoon po ay lagi pong nandyan lang. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang hapon po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Ecclesiastes 1 chapter 8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-alapaap, hindi maisaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9 to 10, Magalak ka kabataan habang ikaw ay bata pa. Masiyahan ka sa mga araw na iyong kabataan. Gawin mo ang anumang naisin ng iyong puso at nakikita ng iyong mga mata. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito ay hatulan ka ng Diyos. Sa 10 po, alisin mo ang kalungkutan sa iyong puso at iwasan mo ang anumang makapagdudulot ng sakit sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan ay kasibulan ay panandalian lamang. So dito makikita po natin na talagang dapat po tayong magalak hanggat tayo po ay bata pa. Ngunit lagi po natin tatandaan yung Diyos po yung nagbibigay ng panahon upang tamasahin po natin at gamitin ng maayos po yung ating buhay. Kaya kumbaga po, mag-ingat po tayo sa ating desisyon na gagawin. Ibig sabihin, hindi sa kaya natin gawin yung isang bagay, dapat lagi po nating isipin na tayo po ay may pananagutan. Dito makikita din po natin, alalahanin po natin yung paghuhukom ng Diyos. Yung tunay na kalayaan po ay hindi po paggawa ng lahat ng gusto natin, kundi mamuhay po tayo ng may kalugod-lugod sa Diyos. Dito, lagi po natin tatandaan, maikli po yung kabataan at buhay. Kaya huwag po nating sayangin yung panahon do sa mga walang bagay na eternal na halaga. So sabi nga, ay wag po nating sayangin yung panahon ng ating kabataan na ibinibigay po sa atin. So gamitin po natin yung ating lakas, yung ating panahon, yung ating talento sa pagkakataon na maglingkod po tayo sa Diyos. At lagi po nating tatandaan din na sa kabila ng tayo ay nag-i-enjoy do sa ating buhay, dapat po lagi po nating tatandaan na dapat yung ating pag-i-enjoy dapat kasama ang Diyos. At lagi rin po natin tatandaan na every choices we have, yung ating pong gagawin, lagi po natin tatandaan na may mga consequences po ito. So may kalayaan po tayong pumili, pero lagi po nating tatandaan na tayo po ay may pananagutan sa bawat desisyon na gagawin. Kaya lagi po nating i-guard yung ating puso. Huwag po nating hayaan na yung mag-desire po natin ay mali, yung kasalanan, yung galit o worldly pleasure, kailangan po nating kontrolin yung ating puso, huwag po nating pangunahan ng Diyos, kailangan po tayong mamuhay ng tama. Lagi po nating tatandaan na yung ating buhay ay temporal at dating po ang panahon na lilipas po yung ating lakas at buhay. Kaya huwag po nating ipagpaliban yung paglilingkod sa Diyos. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.